Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dialogo sa pagtuo, tulumanon nga magtugkad sa mga doktrina sa nagkalanlaing relihiyon aron mo tumaw ang kamaturan. Dialogo sa pagtuo, gawas nung paghiskot alang sa tadang mosalbot. Sabi ni Peter Pendon, nandiyan si Peter Pendon. sa tulo ka persona, bro Jando, saan ang napako sa cross? So, ikalawa, pasudla ko, bro Jando. Okay, pasudlon daw nato si Peter Pendon. Peter Pendon, musulod si Peter Pendon. Okay, Bisaya niya ha. So, mga Tagalog, sadya na kayo, Bisaya si Peter Pendon dyan. Peter Pendon. Hello. Hey, bro. Hello, bro. Eh, Sige, go ahead, bro. Go ahead. dili madungog na ako imong tingog. Bro, Jando. Kana, dungog na. Okay, madungog na. Sige, go ahead, bro. Ining, nakoy pangutana ba? Samaan. Sa inyong pagtulunan, bro, Jando, ang kining tulo ka persona, naabay nalansang ani sa cross wala? Naa, katong ikaduha. Katong ikaduha. Oh. Sato pa, kanang ikaduha, Diyos na para ninyo o tao? Diyos nga nahimong tao. Sato pa, ang inyong doktrina, namatay gid ang Diyos pod. Namatay. Siyempre, namatay itong Diyos nga nagpakatao. Nya ang uban sila ni sa patuuban nga mga Katoliko nga di sila magtuo nga ang Diyos namatay. Dili to niya kauban. Ano man na Supak sila sa Bible. Bro John Ray, kanang asa itong basa sa, Yes, bro. sa Bible kaya itong ningos Kristo namatay ko? No, sa Revelations 1:17 at 18. Revelation Revelations 1. 17:18 at Revelations 2:8. Si Apostol Juan naman nagsabi na namatay ang Diyos. 1:17:18. 1:17-18. Revelation 1:17-18. Sa pagkakita ko kaniya, natumba ako sa iyang tiilan daw patay. Unya, gitapion niya kanako ang tuo niyang kamutog miingon siya. Ayaw kahadlok, ako ang sinugdan ug ang katapusan. Ako ang buhi, namatay ako. O ano yan, namatay ako. Apan tanawa, buhi ako og dili nagayud mamatay. Yung namatay ako, namatay gud siya. Di mo to drama. Oh, Pendon. kining tulo ka persona, bro, Jando, ang naabot diri sa yuta nga gipadala sa amahan. Pila ka buok, duha o usa? Oh, kanang tulo bro, naagi na nakita na sa yuta bro. Mateo 3:16-17. Sa to ba ninaog po diri nga amahan? Hindi, nadungog rin ang tingog. Ingon siya, kini ang pinangga kong anak. Nga nakapalipay na ko pag-ayo. Pero ang espiritu, bro, Jando, gipadala po diri sa kalibutan wala. Oh, mitugdon bitaw to ni Kristo bitaw sa bunyag sa kwan, sa bunyag sa Jordan, o niya ni adto po to ni Felipe, giingnan siya nga istoryahe tong nasa karwahe ko. Sa to pa ang nabilin sa langit ang amahan na lang. Wala imong nabilin sa langit. Wala imong nabilin sa langit, kaya na sila. Paano na sila god kanang say nasa kalibutan, say nasa yuta. Wala mo sila kunong na nabilin, nung nabay naguna, wala dili ngun na. Sayok na nga una-una.
Kanang 3:16 sa Juan ingon siya nga for God so loved the world that he gave his only begotten son. Hmm. Yang bugtong anak ang ipadala. Hmm. Bugtong anak lang yung ipadala o na po yung espiritu. Ay yang bugtong anak na gito espiritu. Subog wala espiritu nga anak katong bugtong anak na iya mo tong kauban sa wala pa niya buhatang kalibutan. Lagi to espiritu, espiritu gito. Dato pa dili na bugtong ang iyang gipadala kundi duha na ang iyang anak ug ang espiritu. Oh, ang espiritu gipadala pud to sa amahan pinaagi sa anak. Ang unsa to? Balik ka Ang lang. katong espiritu santo gipadala to sa amahan pinaagi sa anak. Yung man ang anak nga inisakan na ako ipadala sa amahan ng espiritu sa kamatuoran. Dato pa ang iyang gipadala diri sa kalibutan duha ang espiritu ug ang anak. Oh, mo yang gipadala niya. Basa Asa mo po na na to na. mabasa na gipadala po niya diri ang iyang anak niya gipadala pong espiritu. Kato lagi, Mateo 3:16. Basa dito nga Espiritu Santo tugdon. Ang Spirit ingon si Kristo nga ang Espiritu sa kaalam mo ari diri inisakan ako sa taas. Kanang pagbasa nimo nga ingon sa kalapati, unsa to? Oh, ayun, sa lapate mo na siya. Dili ko na basahan ako ng Bro Jando kay ato na ko nung ato ko nung magbasa daw. Hindi. Ang masahon na Mateo 3:16. Yan dire. Human gayud pag sa pagbunyag kang Hesus mikawas siya sa tubig unya naabli ang langit ug nakita niyang espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampate ug mitugdon kaniya. Ubos. Kanang daw kalapati. Mo na siyang espiritu sa Dios. Oh, espiritu sa Dios nga nipaubos daw kalapate. Kanang espiritu sa Dios, unsa man na siya? Separate na siya? Siparit yun na siya, bro. Separate na siya nga espiritu sa Dios na siya nga Separate yun na siya, bro. Kay separate yun na siya sa pa. mitugdon man ni Hesus. Sa tulo ka persona, amahan, anak ug espiritu. Katong espiritu mo to initugdong ang Hesus. Oo, to siya itugdon ni Hesus. Nato pa, dili to siya ingon nga espiritu nga separate kundi espiritu to sa Dios. Separate lagi siya lagi, bro. Nitugdon gali siya, unya sa pagtugdon niya nintingog ang amahan sa langit kini ang pinangga kong anak. Pila man day kabuok espiritu day para sa inyong pagtulunan day espiritu ni Kristo, espiritu pud sa Dios, nya napoy Espiritu espiritu nga Santo. persona. Oh, syempre. Pila ka espiritu? Tulo ka persona man. Tulo ka persona man na sila. Natural. Naglibog mangod ko sa kuan kay tulo ka persona. Oh, Kaya, Isa lang ang Espiritu Santo. Kini nitungtong diri sa 3:16 espiritu sa Dios. Espiritu Santo na siya, bro. Espiritu Santo. Kanang Espiritu sa Dios, Espiritu Santo na siya. Espiritu sa Dios. Mao na siyang usa ka persona? Muna ikatulo nga persona, bro. Dili sa ikatulo nga Ang persona. unang persona ang amahan, ikaduhang persona ang anak, ikatulong persona ang Espiritu Santo. Nagtudlo man ang SDA anak. Oh, bro. Lahi ang amuha. Gusto na ako mahabalaan ako sa inyo ha. Ako kaya na pa ingon nga espiritu ni Kristo. Espiritu ni Kristo. Lahi po na siya nga espiritu. Lahi po O mao na siya. siyang Lahi po na siya, lahi po na siya, bro. lahi. Kay ang Espiritu ni Kristo naaman siyang lawas, bro. Ang espiritu sa amahan lahi po na. Kwarto sa langit, tingog bitaw to kini ang pinangga kong anak. Mao to siya espiritu sa amahan. Atong amahan nga nasa langit, espiritu maguna ang Dios, espiritu walay unod, walay bukog. Di kay kini manggong inyohang doktrina karon nga separate being ba? Ato na separate being, bro, kay separate magitong nasa Ganito. Ang doktrina sa Katoliko, bro, Pindon, ang Diyos, one being lang ang Diyos, isa lang ang being ng Diyos. Magkaiba-iba ang ilang persona. Wag mong gawing ang teaching ng Katolik kasi sa teaching ng Katolik there is only one being of God. Isa lang naman ang Diyos eh. Ang being ng Diyos isa pero tatlong magkakaibang persona. Person is not equivalent of being sa perspective ng Diyos kasi there is only one being of God. Sa ato pa ang nitugdong dahil sa abaga ni Ginoong Hesus, mao to siya ang ikatulong nga persona. no.
Ang ikatulong persona, ang Espiritu Santo. Gani, kang kinsa man tong espiritu ha, sa amahan o sa anak? Sa anak, sa amahan o sa anak. Ama sa anak. Di ba na nasa tuwang kuan bro? Nasa tuwang credo na bro? Oh, nasa mo. The Holy Spirit is proceeding from the Father and the Son. Oh, proceeding from the Father and the Son. Ato pa, maklaro na to nga ang kini di ay separate being nga giingon ba ninyo nga ikatulong Hindi nga nga separate nga being. espiritu? There is only one being. Separate persona. Separate persons, but they are not separate being. Huwag kang malito sa Okay, being at sa separate persons. Okay, dito sa person. Kining separate person nga espiritu, iyan ni siya sa amahan o sa anak? Oh. Ang separate persons, yung ikatulong persona, yun ang espiritu na nagmula sa ama at anak. Okay. Iya kining ang kining anak asa panigikan? Sa amahan pod. Sa amahan pod. Asa pong tekstuhan sa Biblia nga gikan sa amahan? Nasa daw ka bro katong Wadi ka kabasa. Ayatag ba John Ray? Hatag ba John Ray? Ayaw ko baliha kay nangutana gani ko kay Easy. aron nga gusto na ko nga mahibad-anak sa inyo ha. Asa mo na mabasa Wala na. gikan sa amahan? Sa Juan, sinabi ni Kristo, ako nagmula sa ama. Ah, Ilang na bata na ako sa Tagalog, Bisaya. Bisaya. Wait lang ah. Nasa John, ano yan? 8:42. O, sa John 8:42. Basahin natin. 8:42 of John. Sige. Bisaya, no? O, manigingon ni Kristo sa Bisaya. Kasi Bisaya para to sa Pindon. Pasensya sa mga Tagalog. Sabi ni Panginoong sa Kristo, si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios maupang inyong amahan na higugma unta kamo kanako, kay ako gikan man sa Dios, busa aniya ako. Wala ako muanhi sa akong kaugalingong kabubuton, kundi gipadala ako niya. So, sa Tagalog nito, para sa mga manonood, you know, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ng inyong ama ay inyong iibigin, inyong ibigin ako sapagat ako'y nagmula at nanggaling sa Ama. Ato ba Ayan. dito sa gikan? Nandito sa gikan. Unsa man ang iyang sistema nga pagikan niya dito? Naa na siya daan o gianak siya sa ama? Unsa man siya nga nito nga sa dito? Sa ilahang pagka Diyos nila, bro, eternally eternally existed na sila. No, eternally existed. Babato dyan sa John 17, kung babasahin nimo, John 17, 1-3, na wala pa ang kalibutan, kauban ako nimo. Wala pang kalibutan, magkauban na sila. So, diyagit sila. Okay, ning tulo ka persona nibuto ra ni sila dito sa langit. Hindi. Wala isipan. Sa ang Dios, ang oras sa Dios mo hindi dili pareha sa tuwa nga murabag ka nang naisinugdan. Wala sila sinugdan. Ang Dios wala sinugdan, diha na sila. Misteryo man na sa Dios bro nga di nato mahibalan. Kay sa diyang ang Dios panahon nila way nakahibalo. No, basta existed sila eternally. Ato ba bro, uyon ka bro nga ang Dios wala inahan. Abi na to. Alangan, wala mag-iinahan ang Diyos sa pagka-Diyos. Sa pagka-Diyos, wala inahan ang Diyos sa pagka-Diyos. Sige na ba kung kadungog sa inyo hang karang magmisa mo nga sa Katoliko nga maingon dayon nga Mother of God. inahan sa Oo, kaya ang Diyos anak na tao man sa tawhanong inahan. Ang Diyos anak na tao sa tawhanong inahan. Sa diyang na tao, ang Diyos anak bro, wala manawala yung pagka-Diyos. Wala nawala. Bumunta na kami, nag-ilang nga si Kristo Diyos. Pero sa ihang pagkatawhanon, nahimo man siyang tao, na siyang pagkatao, wala manawala yung pagka-Diyos. So ang inahan niya, kainahan man siya sa Panginoon ni Ginoong Jesucristo, inahan siya ni Ginoong Jesucristo, si Inang Birheng Maria man nag-anak sa iya ha, busa gitawag siya, ang titulo niya, gitawag og inahan sa Dios. Pero wala nangahulugan nga si Maria Dios po dili. Sama ra gud na ang usa ka kapitan,
Ang isa ka taon himong kapitan. Kung nakapitan naman siya, ang nanay, tawgon po siya inahan sa kapitan. Pero wala na nga hulugan nga ang nanay kapitan po. Hindi, dili na ang luhika. Gitawag lang siya nga inahan sa Dios kaya ang iyang gianak Dios man nga tinuod. So inahan siya sa Dios tungod kay ang iyang gianak Dios nga tinuod. Bro, dili po siguro nato mabutang sa kining profesyon sa tao kay kanang kapitan ko ano man niya, ihaman lang titulo. Amo kali titulo po na ni ng Birheng Maria. Oh, titulo na niya. Titulo ang Diyos dili. Ang Diyos, nature na ni Kristo, ang Diyos. Pero himong titulo, dili, nature siya. Ang titulo, ang pagkainahan sa Diyos. Ang pagka-Diyos ni Kristo, dili siya titulo, kay nature man na. Pero ang pagkainahan sa Diyos, ang pagka-Diyos, dili siya. Ato ba, dili mahimo kasi, si Maria nga inahan sa titulo. Ganun dili man nga ang iyang gianak Dios man nga tinuod. Gihatag na sa iya nga titulo, kay ang iyang gianak Dios nga tinuod. Kay kung basahon nimo bro, dili kay basahon kung basahon man gud nato bro, Peter ang Galacia 4:4, si Kristo na tao sa balaod sa tao. O basahon nato ang Galacia 4:4. Sa Bisaya. Sa Bisaya, apan sa pagabot sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo pinaagi sa usa ka babay na tawo ilawom sa balaod. So dili nimo pwede maihiwalay si Kristo nga matawo gid siya sa balaod nun nga pamaagi sa tawhanong pamaagi sa balaod. Ang pangutana nako bro. Since ang balaod man gud sa tao bro. Di ang balaod sa pagkatao o sa pagka-Dios? Ha? Unsa sa? Ang Galacia 4:4 ibalik gani ang imuhang teksto asa man nahimong inahan si Maria dito sa pagkatao atong iyahang gianak o ang pagka-Dios? Pagkatawag Dios kay dili man hiwalay ang gianak ni Kristo ani inang Birheng Maria. Ang gianak ni inang Birheng Maria bro. Ha? Kaya ko may teksto sa Biblia bro nga nahimong inahan si Maria sa pagka-Dios. Dili man na mo giingon. Dili. Ang ako galing gipasabot sa inyo ganina. Di na mo giingon ni kuan. Ang balik-balik na ko ni Balik-balik naman ako ni giingon ni Peter Pindon nga wala ta nanudlo. Di. Paminasa. Kadaghan ako nagibalik-balik sa imuha nga wala mi nanudlo nga si Santa Maria inahan sa pagka-Dios. Wa mi nanudlo ana. Wa mi nanudlo ana. Bro, ang iyahang nature ni Kristo pagkatao o pagka-Dios. Di nature gali bro, may kakarog nature bro, walay inahan mga anak og nature. Bro, pa-explain ako, mo premise ko sa akong question o paminawan ninyo. Og maghisgot gani tag bahin sa nature ni Kristo na ay duha, pagkatao o pagka-Dios. Asa man na inahan si Maria ana, pagkatao o pagka-Dios? Sa kwan bro, sa persona mismo. Ang persona ni Kristo bro, mao ni. Pasabot ka namo. Dili man minimo pwede. Dili ayaw mig pangutan na sa imuhang mindset nga wala ni sibo sa amo. Kay dili mataparyaw ka, dili mataparagtudlo. Bro John Ray, kaminaw sa bro John Ray. Bisita biya. Sige bro, sige. Sige. Kining tulo amahan, anak ug espiritu, persona na sila. Di ba? Okay. Kining tulo ka persona, nana sila amahan o inahan na wala? Ang anak ra. Anong tulo man di pumingkag tulo pati ang amahan api amahan. ang anak ra. Ang anak ra mo ay inahan. Minasa, ang kining usa ka persona kining anak, kano sa aman siya kano sa aman nahimo nga naa siya inahan. Sa diyang gipakatawo siya. Nakabaton sa inahan. Dili na mao bro, walay inahan nga mga anak og nature. Di bro, ikaw mo sayo Pindon kay walay inahan. Bro, paminaw sa bro kay ikaw maghimo makigugulingon nimong buhok god. Walay inahan nga mga anak og nature. Bisag ikaw, gipanganak ka sa imuhang mama, persona ka, apil imuhang kalag sa iyang pagpanganak. Wala ka gipanganak nga lawas ra. Day ni sulod ra imong kalag sa imuhang lawas di na mao o imong espiritu. Pagpanganak sa ang sa SDA kay ang kalag espiritu man no. So lahi mo sila ang ilahang kalag tawo ang lawas imo nga naipanit mo na ilahang kalag.
So, espiritu ilaha, lawas o espiritu. Sa dahil ipakatao kasi mong mama, ingon nga persona, apili mong espiritu dito. May totong ni hila kay ni gawa si mustagwangas mong mama, kay apili mong espiritu. Pero wala magpasabot nga imong mama ang inahan sa imong pagka-espiritu. Dili na siya mao. Bro Jando. Dili na siya mao. Kini Minosa, kini bang titulo ba nga amahan, anak ug espiritu diha sa Old Testament na di ba? Amahan, anak ug espiritu. Naana na siya. Oo, naana na siya. Kanang Ako ba? tulo ka persona, existido na sila. Okay. Matod nimo nahimong inahan si Maria diha sa anak. No, si Persona. anak, o sa diyang nagpakatao ang Diyos. O sa diyang Diyos anak. nagpakatao ang Diyos anak ko, nawala ang iyang pagka-Diyos kuyog man niya. Naman na sa Biblia, ako na ato nang basahon na. Ano rin sa Colosas 2:9 man na. Ako sa basahon. Ako sa basahon, bro. Mungkin na ako lang ipaklaro ba kay ako lang tiwason ng tubag kay ang araw mas tinaw. Ingon diri sa Colossus 2:9 ang tinuod si Kristo na himong tawo. Apan bisan pa niini ana agihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Sa dihang gipakatawo siya ni Mama Mary na ang iyang pagka-Dios. Okay, tanawa ha. Na ang iyang pagka-Diyos. Matod nimo ganiha dili siya inahan sa pagka-Diyos. Dili siya inahan sa pagka-Dios. Naunsa naman taon kay imong programa? Ay basto sa imong programa. Amo nagbastos nimo gito magramanta ka. Tinaw sa lagi. Matod nimo si Kristo o si Maria dili inahan sa pagka-Diyos. Dili inahan sa pagka-Dios. Pangitaid ako no og bersikulo sa Biblia bisag usa lang ka buok nga nahimo siyang inahan sa Diyos. Kato lagi ang inahan sa Ginoo. Kung balik ko na pod Lucas 1:28. Ginoo nga kuan na siya. Lucas. Kasi pagkatao ang Ginoo dili oy. Ang Ginoo dili na reference sa pagkatao. Oo. Taka Sa naman Diyos lang. nga Ginoo, Diyos, persona sa Diyos ang gipasabot. Ang persona sa Diyos ang gipasabot anak kay kaya sa Lucas 1 bro Pinon, sa Lucas 1 kung ididikta nimo na sa 66 ang Ginoo ang gipasabot diya Dios. Ipagawas, ipakita kay aron nga atong Sige, pagawas na ko Ako magpaliwanag niya sa Lucas 1. Sa Lucas 1 ipabasa na to sa Bisaya. Pasensya sa mga Tagalog kasi si Padre Pendon kasi hirap magtagalog kaya sa Lucas 1:42 no? 43 pala. Sa 43 mo man ato mabasa. Kini nganong nahitabo ban kini kanako nga giduaw sa inahan sa akong Ginoo. So ang Ginoo ni Elizabeth dunay inahan. Ang Ginoo kanang Ginoo bro, dili na Ginoo nga tawhanon kay sa 66 maura gyapon nga talata sa Lucas 1, sa 66 bro, gitawag na siya nga Ginoong Dios, no? Sa 66. Og ang tanang nakadungog nagtipig niini sunod sa ilang mga kasing-kasing nga nag-ingon maunsa man kaha kining bataa kay ang kamot sa Ginoo diha man uban kaniya. Saan ba to? Sa ano? Katong Ginoong Dios. Ay wala sa Bisaya pala, sa Tagalog na Sige ko no, i-plus ko sa screen. Sa 68 pala, sa 68. Sa 66 to 68, sa dinikta na ako sa 68. Dalaygon ang Ginoong Dios sa Israel. Ang Ginoo nga gipanganak ni ng Birheng Maria, Ginoong Dios sa Israel na. Tungod kay giduaw o gilukat ang iyang katawhan. Ginoong Dios ang gipasabot diya sa 43. Hindi na Ginoo nga tao lang, Ginoong Dios na. Kay maor tingnan tanawa ko na konteksto. Sa 68 Brother Genre. Bro. Nasa ko basahon diri ako mangipungtan sa ChatGPT ko sa grammar sa grammar man god. Alam ni magtuon ta grammar gamit mas maalam pa nato ba. Ang Panginoon ba na tinutukoy sa Lucas 1:43 ay Diyos ba o refer lamang sa human nature? Ito yung sabi ni Peter Pendon, di ba? Refer lang sa human nature. So, ito paminahon tubag diya. Magandang tanong yan at ito'y mahalagang usapin sa Kristolohiya, ang pag-aaral sa pagkatao at pagka-Diyos ni Kristo. Lucas 1:43 at saan ko kinamtan ito ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin.
Ang nagsasalita rito ay si Elizabeth, pinsan ni Maria, matapos siyang dalawin ni Maria na noon ay nagdadala na kay Jesus sa kanyang sinapupunan. At tinutukoy niyang ina ng aking Panginoon ay si Maria, at ang Panginoon ay ang sanggol sa kanyang sinapupunan, si Jesus. Ang tanong, Panginoon ba dito ay Diyos o tao lamang? Ang sagot, ito ay tumutukoy sa Diyos anak, hindi lang sa human nature ni Jesus. Narito ang dahilan. Gamit ang salitang Panginoon, Griego, Kyrios, sa bagong tipan, ang salitang Kyrios ay karaniwan ginagamit upang tumukoy sa Diyos. Halimbawa, Yahweh sa lumang tipan. Ginamit din ito upang tukuyin si Jesus bilang Diyos, Roma 19, Filipos 2.11. Kaya nang sinabi ni Elizabeth na ina ng aking Panginoon, hindi lang niya tinutukoy ang isang propeta o tagapagturo, kundi ang Mesiyas na Diyos. Na Diyos. Yun. So, Malino dyan. klaro ka ito. O, so, dili ka, pwede mo Sa sulti. 68 pa rin dyan, do, sa Lucas 1:68, kung idirikta mo, 43, ikama mo sa 68, ang Ginoo ang ipasabot ni Elizabeth, Ginoong Diyos sa Israel nga nagluwas sa iyang katawhan. So, dili pwede Sa nga i-insist ni Pindon na pagkatawo lang ang ipasabot dito. Oo. Okay. Hinahan gina sa Diyos. Sato pa, sa ato pa ang iyang pagka-Diyos o si Maria na ina siya sa pagka-Diyos. Dili lagi. Dili lagi pagka Diyos. Diyos. Inani pa din Peter Pindon, bro Peter, pagpa ako kang tudluan no sa teolohiya, bro, maminaw sa teolohiya. Dili kay ang Diyos, bro, ang Diyos lahi sa pagka Diyos. Duwa na ka man naglahi. Asa malapit ba? Kaya gusto ba nga lahi siya? Hindi sa teolohiya, kung magtuon tag teolohiya, bro, kung magtuon ta sa theology ba, mga doctors of theology ang nagtudloan ni. Diyos o gaya ang Diyos. Ang Diyos, inani, ang Diyos ripiradi sa persona. Mabito na nga kita, nagtuon tag isa ka Diyos, paminaw sa lagi. Kita nga mga Kristawa, bro, kita nga mga, bro Peter, paminawa sa ko kajot. Paminawa sa ko kajot ba? Kita nga mga Trinitarian, nagtuon ta nga usa ka Diyos, dunay tulo ka persona. Wala ka kabantay, ana. Ang isa na to ka Diyos, dunay tulo ka persona. Wala ka kabantay. Kanan Diyos na atong gituhuan, nag-repair na sa iyang nature, nga ang tulo ka persona, dunay usa ka nature, nga Diyos. Pagka Diyos nila. Muna yung nature sa tulo ka persona. Pagka Diyos, paminaw sa, ang Diyos, bro, nagtukoy siya sa persona, nga ang atong usa ka Diyos, dunay tulo ka persona nga naglahi, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Managlahi gid na sila. Dili ka moingon nga pag moingon nagalig Dios sa Bible, kanang Dios sa Bible, duay pasabot ana, nature og person. Nature og persona, duwa na ang Dios. Basahan na po na ako dili ChatGPT ha. Kung basahan na po ChatGPT na po. Pareho ba ang Diyos sa pagka-Diyos? Magandang tanong. Ang Diyos at pagka-Diyos ay magkaugnay pero hindi magkapareho. Hindi magkapareho. So, yung pagbutin doon na, kay nag-ibig siya na mo dire. Sige. Ang ChatGPT, matuuhan na to na basta kay mabalik na to sa Biblia. Yes bro. Tinood yun na bro. Okay, may mo kay artificial intelligent na mas bright na kumpara nimo. Sige, next question na lang. Bright man dahil siya, o mabalik na to sa Biblia. Dili man bro, kinahanglan bro nga ang isulti ni ChatGPT basahon nimo sa Bible. Kay klaro naman yun na Fallacy of silence mo na bro, Peter. Fallacy of silence. Fallacy of argument from silence na yung style niya bro, John Ray. Mugin style ni Peter Pendon yun. Fallacy of argument from silence. Tara. O maghisgot ta og Dios, pwede na to ma-refer sa amahan. Pwede mo reverse sa amahan. Yes. Kasi kaya ang amahan, persona man. Persona man ang amahan. Persona man ang amahan. Magsapa mong gudayon mo, maghisgot og Dios, pwede na to refer sa amahan. Tama? Ang pangutana, Yes. si Maria, pwede na to mahimong inahan sa amahan? Dili. Kay Dios man na? Dili kay wala man nagpakaanak ang amahan. Wala. Ang nahimong tao, ang Diyos anak raman. Dili bro, ang ingunani bro, Wendel, bro Pendel. Pendon. Ang pagkainahan ni Inang Maria, ripirado lang sa Diyos anak nga nahimong tao. Way labot ang Ama ug Espiritu Santo, no? May tulo sa simbahan. Nga nainahan siya sa Diyos.
Diha nagsugod brother Jando, diha nagsugod ang gitawag og pagka-Dios sa diha nga natawo pud si Kristo. Dili. Pagkatawo og pagka-Dios. Dili. Magod na. Sabi kanus man din nagsugod ang Di, iya kanang word Pagka, niya. pagka Diyos gali bro, tanaw ko diri tanawa na para pakita na ko nimo ha. Oh, niya ChatGPT na punta. Diyos, unsa man ang Diyos o God. Ito ay tumutukoy sa persona, isang sino. Yung gali kagaling Diyos, gali sino, who. Halimbawa, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Who na siya. Kasi kaya sa pananampalatayang Kristiyano, iisa ang Diyos sa tatlong persona ayon sa banal na santatlo. Pagka-Diyos, unsa man ang pagka-Diyos? Oh, nature. Unsa man ang pagka-Diyos? Divinity o nature. Ito ay tumutukoy sa kalikasan, isang ano? What? Dili pwede gamiton ang sino sa pagka-Diyos o nature. Ang pagka-Diyos ay kalikasan ng Diyos, gaya ng walang hanggan, wala siya katapusan, makapangyarihan sa lahat. Munay pagka-Diyos. Nagay kong teksto sa Biblia nga ang pagka-Diyos ug ang Diyos lain. Lahi lagi bro. Fallacy of silence na. Fallacy of argument from silence. Mampula ko baka di mo katubag mayon fallacy of silence. Bro, pag tuon og fallacy aron ka makahibalo. Fallacy of argument from silence gali bro. Bro, unsa man ang bro. Nato ba? Ayaw paminaw sagod mo. Ayaw tawag si Maria nga inahan sa pagka-Diyos kay inahan na sa Diyos. Wala lagi may nagtawag niya. Wala may nagtawag niya nga inahan sa pagka-Diyos. Sato pa di ay kailain man di ay siya asa man dapit sa teksto sa Biblia nga ang pagka-Diyos. Inahan siya sa Diyos bro Pendel. Brother John Ray. Asa to mabasa tong kuan? Asa to mabasa tong sa The Living Bible nga dagad nga namatay? Pwede na to ma-refer sa anak. Pwede na ito ma-refer sa amahan. Unang Timoteo 4. Sige, ato basahon to ha. Sa to, Unang Timoteo 4. Unang Timoteo 4. Wait lang, isa. Unang Timoteo 4:9. Unang Timoteo 4:9. Okay, atong basahon rin ha. Nawa rin pindon ha. This is the truth, and everyone should accept it. We work hard and suffer much in order that people will believe it. For our hope is in the living God who died for all. Kaning living God who died for all, maora ni ang nakabaton og inahan. Ayaw idamay ang amahan, ayaw idamay Espiritu Santo. Kaning living God who died for all, maora niya ang nakabaton og inahan. Blurred siya bro Jando, blurred siya kay ngano man pwede na ma-refer sa amahan. Dili bro, dili pwede ma-refer sa amahan kaning living God who died for all. Dili pwede i-refer sa amahan. Oy, pataka ka man ng istorya. Wala man namatay ang amahan. Wala man namatay ang amahan. Kining amahan pwede matawag og pagka-Diyos. Yes, naami pagka-Diyos ang amahan. O sa'y mini sa pagka-Diyos. Yan ang kalikasan ng pagka-Diyos. Kalikasan sa amahan ng pagka-Diyos. Bro, pagka-Diyos gali bro, mo na lagi kay magtuman lagi ang pagka-Diyos gali bro, kinaiya sama saan ang walay katapusan, walang hanggan, makapangyarihan sa lahat. Ang pagkatao, di kinaiya. Nature ng pagkatao bro. Ang pagka-Diyos, nature dili. Nature ang pagka-Diyos. Kato, pwede sa nang duha. Pwede dili, sa ma-apply nga. Bro, layo, radyo kay ka. Bro, dili na mao. Bro, dili na mao, bro. Dili yun na mao, bro. Bro. Ang pagkatao. Bro, dili lagi na mao. Dili lagi na mao. Dili lagi na mao. Ang pagkinaiya sa pagka-Diyos, pananglitan, sa pulan ta ka. Ay, ang pagka-Diyos o ang Diyos. Naigi kalain ang bukay. May gali kag Diyos. Diyos Diyos gali bro. Propeta Bro, Diyos gali bro. Persona. Nay kalayan, paliwanag ni mo por teksto. Ipaliwanag na teksto. Paliwanag na to. Paliwanag na ko no. Paliwanag na ko dito diri sa unang Timoteo 6 no, giingon diri sa unang Timoteo 6:16 ang Diyos walay kamatayon. Okay? 6:16 sa unang Timoteo, ang Diyos diri walay kamatayon. Kana, lahi na. So,
kini nga Dios rigid nagpasabot ti sa iyahang nature nga ang nature sa Dios walay kamatayon gid na, no? So mo na mabasa dire. Apan gikaluy-an ako tungod niini aron nga dinhi kanako nga mao ang labawng makasasala si Hesukristo makapadayag sa iyang hingpit nga pailob alang sa usa ka sumbanan ngadto kanila nga mosalig kaniya alang sa kinabuhing dayon ngadto sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay. O sa kining dili mamatay did nagrepirado ni sa iyahang nature dili makita ang bugtong nga Dios. So ang bugtong nga Dios dili mamatay. So kanang Dios diya nga dili mamatay repirado na siyang nature. Lahi gid ang nature og person. Kaya ang person pwedeng mamatay. Mo to'y gibasa ni Brother Jando kaganina sa unang Timoteo 4:9 sa The Living Bible Translation, ang Dios namatay sa The Living Bible Translation. So kining Dios diri nga namatay repirado sa person. This is the truth and everyone should accept it. We work hard and suffer much in order that people will believe it, for our hope is in the living God who died. Dili man magkakontra ang Bible, bro. Ano man diri nga ang God diri namatay sa isa ka talata, ang God wa man namatay. Unsa may pasabot niya na? So ibig sabihin naglahi gyud ang persona o ang nature. Ang nature sa Dios dili mamatay, ngunit ang persona sa Dios pwedeng mamatay sama sa anak. Ang pagkatao pwede mamatay. Ang kanang pagkatao, nature sa pagkatao nga mamatay. Nature sa pagkatao namatay. Nature sa tao na, nature sa tao. Pagka-Diyos, nature po na. Dili nature sa pagka-Diyos ang mamatay. Oo. Dili na. Akong pangutaan na ba? Dili nature sa pagka-Diyos ang mamatay. Nature sa pagkatao ang mamatay. Mila ba? Ang pagka-Diyos nature ba? Yung kaganiha, yes, nature. Yes, nature ang pagka-Diyos. Yes, ang pagka-Diyos nature. Okay. Sa ito pa, kanang duha, pagka-Diyos, nature, pagkatao, nature. Sa ito pa, ang pagkatao, pwedeng mahimong inahan si Maria. Pero sa pagka-Diyos nga nature, kanong dili man siya mahimong inahan? Dili man siya pwede mahimong kay ang nature ni nang Biring Maria, dili man Dios. Brother Junre. Nahimong inahan si inang Biring Maria, nahimong inahan sa Dios tungod sa persona nga nahimong tao. Brother Junre. Ang persona. Brother Junre. Ganihar ako sig balik-balik ni bantay ka ni Peter Pindon kay isa ni Peter Pindon. Iyang pangutan na tuyok ra na siya. Pangitaan lang ka na nyagbikil. Pero paminaw sa Pindon kay sito naman ako imong estilo god. Paminaw sa Pindon na ang style niya bro, wala ka nakasakop bro, katunayan wa mi na usab mo ang tubag. Bro, wala na usab ang among paminaw sa. O di ka na ko i-mute paminaw sa. Actually, wala mi nag-usab among tubag na mo, wa mi nagsulti nga ang pagka-Dios na ay inahan. Kay ganiyara ko si sulti nga walay inahan nga mga anak og persona. Walay inahan nga mga anak og kinaiya. Kinaiya, walay inang nga mga anak kinaiya. Pananglitan, mapaanak ba sa imong inahan ang imong pagkakuan? Kanang imuhang pagkatao? Dili oy. Kay kinaiya sa pagkatao gutomon, uhawon, mamatay mo na kiniiyas pagkatao. Ang gipanganak sa imong mama ang imuhang persona, dili ang imuhang nature. Walay inahan nga mga anak og nature. Kaya wa man na usab mong tubag na mo. Okay. Ako including ano nasakpan mo? Ano nasakpan mong duha? Sakpan ko no, traluya po na ni trying hard kayo, hama ka nakasakop. Wala mo ka malay nga nasod na mo sa lungga. Usamay imong lungga bro. Usamay imong lungga. Maminaw sa lagi. Sige. Nature, ingon nga dili pwede anak. Dili pwede anak ang nature. Kanang pagkatao day, wala lagi anak. Wala, lahi ang nature. Ang gianak tao. Ang gianak tao kung ang gianak tao dili ang pagkatao. Kadang pagkatao Pendon, kadang pagkatao na nasa persona sa tao. No? Ang nature, the nature subsist in the person mo na sa teolohiya nga ang nature subsist. Unsa may pasabutan ng subsist? Ang nature naa sa tao. Dili ang tao naa sa nature, baliktad man na. Okay? So moingon galing kag nature naa na sulod sa tao. Kung sa baga kanang imong nature naa na sa persona, nakasulod sa persona.
Nga dili ka pwede ipanganak sa imong inahan nga nature lang. Ang persona gyud mismo. Ug diha sa persona naa ang kinaiyan nimo sa pagkatao. Munay klaro nga paliwanag sa teolohiya no. Napod ang kinaiya sa pagka-Diyos. O sa persona. Sa persona na ang pagka-Diyos. O kay si Panginoong Kristo ang yang dili sa pa. Ha? Oo. Unsa dili maklaro imong tingog mawala-wala. Baliko na. Akong balikon. Ang nature mukuyog sa pagkatao, mukuyog sa persona. Pagkatao. Persona. Oo. Karon kay ang kining persona, Dios man pud ni. Kato ba inahan sa pagka-Dios. Inahan sa Dios. Inahan sa Dios dili pagka-Dios. Ang gipanganak ni Painang Dari Maria Dios, dili pagka-Dios. Ang pagka-Dios naasunod sa persona nga Dios. Lalo na, ang pagka-Dios ni Kristo, bro Bindon, ang pagka-Dios ni Kristo nasa persona ni Kristo nga Dios. Nakuha ni mo? Ang pagka-Dios nasa persona nga Dios. Bro, paminaw bro. Ang persona nga tao, pag-uangkan ni Maria, dili matawag og pagkatao. Dili, kay wala man siya human person. Dili man siya human person. Ang persona ni Kristo, 4-4, di ka pwede matawag og pagkatao. Sino kuno? 4-4 sa Galacia. Balaod nagpailawom siya sa balaod. Nagpailawom siya sa balaod. Wala siya nahimong tao. Wala siya nahimong pagkatao. No. Ang persona ni Kristo sa diyang nahimong tao nagpabilin nga divine. Nagpabilin siyang Diyos. Kaya nga naman, naaman sa iyang sunod ang pagka-Diyos. Wala ang iyang pagka-Diyos. Sadyang nahimo siyang tao. Kini yung persona ni Kristo, matawag siya pagka-Diyos. Kining persona ba, ang gianak ni Maria, matawag po siya pagka-Diyos. Matawag siya Diyos, dili pagka-Diyos. Diyos, ang pagka-Diyos nasunod sa Diyos nga si Kristo. Ang pagka-Diyos lagi, iyahan ng nature. Ang pagka-Diyos, bro, Dili gid matawag si Kristo og pagka-Diyos. Dili, kay persona man siya. Diyos si Kristo, dili pagka-Diyos. Pagka-Diyos. Ha? Og naay teksto sa Biblia nga si Kristo gitawag og pagka-Diyos. Naay teksto sa Biblia. Gitawag siya pagka-Diyos? Si Kristo gitawag og pagka-Diyos? Babasahon to nato ba? Babasahon to nato ang teksto, bro. Babasahon sa nato. Tay, uyon nagkaroon na si Maria kay inahan sa pagka-Diyos. Dili lagi siya pwede mahimong inahan sa pagka-Diyos. Ano mahimong siya inahan sa pagka-Diyos nga? Ang pagka-Diyos nature man na. Dili lagi siya pwede tawagong inahan sa pagka-Diyos kaya ang pagka-Diyos nature na. Wala nang anak si Inang Biring Maria og nature. Ba tawag si Kristo og pagka-Diyos? Ingon ka nga pwede. Dili lagi siya pwede tawagong inahan sa pagka-Diyos kasi ang gianak ni Inang Biring Maria, bro, Dios, persona nga Dios, dili pagka-Diyos. Lahi ang Dios, lahi ang persona sa Dios sa pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos, iyahan ang nature. Nature niya ang pagka-Diyos. Ang gipanganak ni Inang Biring Maria, persona sa Dios ang gianak niya, persona sa Dios. Munang gitawag siya nga inahan sa Dios, dili inahan sa pagka-Dios. Lahi man ang imo kay tawagon man imo siya inahan sa pagka-Dios. Mura ang gianak ni Inang Biring Maria pagka-Dios, dili mali. Ang gianak niya persona sa Dios. Persona sa Dios ang gianak ni Inang Biring Maria. Munang gitawag siya inahan sa Dios. So sana maklaro na makuha sa imong alimpatakan, Brother Peter, nga ang tudlo sa simbahan, si Inang Biring Maria, inahan sa Dios, dili inahan sa pagka-Dios. Okay, utrohon ako ang gipanganak ni Inang Biring Maria, ang persona sa ang ikaduhang persona sa Dios, ikaduhang persona si Dios, ang atong Ginoong Kristo. Nga diha sa ikaduhang persona, sulod niya na ang pagka-Dios, sulod niya. Okay? Sana makuha nimo ba kay sa teolohiya manggod kana manggong nature gitawag na siya nga subsistent o ang person gitawag siya nga subsistent being muna sa teolohiya. Subsistent being nagpasabot na nga diya sa sulod sa persona duna ang kinaiya. Okay, duna ang nature ba? Ang nature diya na sulod sa persona. So kung dunay ipanganak na persona, automatic kauban ang iyang nature.
Kay nature man ni Panginoong Jesucristo ang pagka-Dios, sulod niya na ang pagka-Dios. Uban sa iyang nature nga pagkatao. Sumunod Kristo to bro, matawag simbahan og bro. pagka-Diyos. Ha? Si Kristo ba matawag ba og pagka-Diyos? Dili. Si Kristo matawag og pagka-Dios. Ang iyang pagka-Dios mo na iyang nature. Matawag po sa Nature niya ang pagkatao. pagka-Dios. Ha? Matawag po sa pagkatao. Dili. Nature man po. Matawag siya tao. Matawag siya tao. Kay tinuod man siya na himong tao. Okay, akong basahon na. At na nag-repair. Kay sukat Oh, sa sige. pagkatukod sa kalibutan, ang iyahang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyahang dayong gahom sa pagka-Diyos. Kinsa man eh? Si Kristo na dili. O ang ang kinaiya may pasabot diya, kinaiya sa itong Ginoong Jesucristo nga dili makita. Ang iyang pagka-Diyos mo na kinaiya. Mao ni siya ang anak ni Maria, dili. Dili, ang anak ni Maria, ang persona nga Diyos. Dili ang pagka-Diyos. Okay? Gianak ni Ang Maria gianak ni ang- nang Birhen Maria, ang persona ni Kristo nga Dios mo gipanganak, dili ang pagka-Dios. Ang persona ba ikaw bali halimbawa bro Peter, ikaw ang example ka nako ha. Ikaw sa diyang gipanganak ka sa imong inahan, ikaw mismo nga persona ang nigawa sa imong inahan, ikaw mismo nga persona. Dili man ka ano lang nature lang di ka. Ang nature dili man na makita, kay imuha man ang nature. Ikaw nga persona ang nigawa sa imong inahan og diya sa imong persona, sulod sa imong pagka-persona na ang imong tawhanong kinaiya. Sumao po natong Ginoong Jesucristo. Ang atong Ginoong Jesucristo sa diyang gianak siya ni nang Birhen Maria, persona niya ang nigawas. Ang persona sa ikaduhang divina persona, ang atong Ginoong Jesucristo. Og diya sa iyang divine person, kauban ang iyang divine nature and human nature. Muna'y klaro nga paliwanag. Sana nakuha ni mo Brother Peter Pindon kay ang SDE man gud wa mo tudluy og distinction ba unsay distinction sa nature og person wa mo tudluy ana. Kami mga Katoliko gitudluan mi sa simbahan unsay distinction anang nature og person. Kinahanglan may balaan nato na kay mo na resulta magkawala-wala ta diya sa Bible og di ta kabalo unsay distinction anang person og nature. Lagi. Minaw sagod. Kini bang pag-ingon niyo Oh. ba nga ang nature di makita tinuod ni? Kanang Kini bang pag-ingon nimo nga ang nature di man gud na makita tinuod ni o di ni tinuod? Oh, mo man yes, kay sa teolohiya mo man explanation sa philosophy. Nature is an abstract term. Abstract meaning cannot seen, cannot be touched. Okay, akong basahon na. Oh, Ang nature dili man makita. Ang iyang tubag ni Sige. GPT sama sa kahoy ug tanom, bukid, sapa, nature man na, kita man lagi. oo, unsay ang ang kahoy nature. Ang nature, oh. Kalikupan Ang kahoy. makita gyud na ko. Oh, Ang kahoy gitawag na siya. Bro, ang kahoy gitawag na siya physical being. Ang kahoy gitawag siya physical being, physical ganing pa mo kag dili makita nga makita ba kay physical ganing. Unsa ba oy? Gani. Ang kahoy abstract term. Ha? Uyon na ang nature makita. Ang nature lagi by its definition dili na makita kay nature galing abstract. Halimbawa, ang nature nimo, ang nature sa tao mo kaon, makita na nimo ng kaon kung walay persona. Dili mo na makita ang kaon kung walay persona, no kinay mag-act. Mo nang ang persona, the doer of the action. Ikaw nga persona, ikaw bimulihok sa imong kinaiya. Ang kinaiya nimo dili na makita ang imong kinaiya makita na pinaagi sa imong persona na unsa ba ka oy? Nature, ang nature is abstract term na siya, ang nature abstract term. Ang person, doer of the action. Ikaw nga persona, diha makita sa imo ang imuang nature. Halimbawa, ang nature nimo mukaon. Ang mukaon, dili ang imong nature. Ikaw nga persona ang mukaon. Kay, mo man na imong kinaiya. Muna distinction nila. Okay, ako ingon kay nimo ang kuan sundan ko ni. Pag ingon nimo nga sama sa nagkaon, ang aksyon diha nature di na makita. Dili ang kung action walay person, dili ang nature ang action. Sayop Ang na action pod, person. palpak na pod. Okay, kay ingon ana karon nga ang kaon dili nimo makita ang kaon kung walay person nga Walay nagkaon. person. Oh, correct. Oh.
Pangutana ha. Okay. Nature Oh. ba ang pagkaon? Yung ba na chat GPT, ang pagkaon o pagkaon mismo dili na nature. Si nature na kamay layo. na siya sa Layo naman natural ikag nga maayo pindon. proseso sa kinabuhi. Stroman pala si man na imuha pindon. Yung ano Pindon, no? Pindon, ako kay basabto na. Basabto ka na magmayo, ha? Ang kinaiyas sa tao, sama sa pagkaon. Paminaw ka. Ang kinaiyas sa tao, ikaw nga tao, persona man ka sa tao, bukaon ka. Mao na imong kinaiya isip tao. Kung wala ka nga persona, unsaon mo makita ang kaon? Di lagi nakalayo. Unsaon mo pakita? Nakalayo na ka ba? Kay ang imo Ikaw may wala nagkalayo. Sa imo. Gidefine na kung unsay kalainan sa nature Ug sa person. Unsay kalainan kay ang gingnan talaga ka kana laging nature. Abstract term na. Paminaw sa bro. Ang ato ang topic bro, mahitungod sa pagkatao o pagka-Dios. O ingon mo ganing lahi ang pagka-Dios o lahi ang Dios. Mabitaw gipangayuan ta kag teksto sa Biblia, asa man dapit diha nga lahi siya. Mo lagi to lagi. Brother Genre, ako ra kung basahon ning Colossus 2:9 sa ilahang translation. Ala ha, ato basahon ning Colossus 2:9 sa ilang translation ha. Mo naging sa kay diha kaniya nagpuyo ang bug-os nga kahupnganan sa pagka-Dios. Mo ni ilang hubad diha. Kanang diha kaniya mo na ang persona. Okay? Muna ang persona ha, kay diha kaniya nagapuyo. Kanang kaniya nga gipuy-an mo na ang persona. Ang bug-os nga kahupnganan sa pagka-Dios. Ang nagpuyo sa moong persona ang kinaiya. Ang pagka-Dios. Ang kinaiya. So lahi ang gipuy-an, lahi ang nagpuyo. Sama ra na karon si Peter Pendon nagpuyo sa iyang balay. Si Peter Pendon dili mao ang balay. Ang balay. Correct. Ang balay dili mo si Peter Pendon. Si Peter Pendon nagpuyo sa balay. Ang balay ay gipuy-an ni Peter Pendon. Sa Colossus 2:9, sa patiwasa ko kay di mo nang di ka kasabot kay imo maguputlon. Okay? Sa Colossus 2:9 kay diha kaniya nagapuyo ang bug-os nga kahupnganan sa pagka-Dios. Ang gipuy-an mao na ang persona, ang nagpuyo mao na ang kinaiya. O mo na ito bag. Lahi ang persona, lahi ang kinaiya. Sunod. Okay. Akong pangutana, wala mo ko nagisgot og kining naabakadiha kaniya. Unsa man ni? Aminaw sa ang purpose aron mailhan ang diferensya sa kinaiya o persona. Pamo tanon mo ko na usab. Ano ka? Wa ko nangutan na dadapita. Gi-explain bitaw nimo ang diferensya sa kinaiya o persona. Ato ang sakyan ng imong giingon nga si Kristo mao ang katong kinaiya o kaniya. Di ang kaniya nga gisgutan, ang kaniya persona na siya. Ang sa moong persona, gitawag ba na siya personal pronoun nga yan eh. Pronoun kasi ang kaniya eh. Aminaw na kay aron nga para nga matuhog ninyo akong pangutana. Natuhog mo na ikaw lay dili mo daw. Anay. Natuhog mo na ikaw lay dili mo dawat. Hindi ba yun na? Padayon ko, basta kay kanang ayaw si katawa, ayaw sige og kuan kay akong gi-explain ang imuhang ang akong nasabot diha gikan nimo. Kanang kaniya si Kristo. Ang iyahang pagka-Dios naa sa sulod ni Kristo. Mao man imong explanation. Ang akong pangutana, kining Kristo nga naa diha ang iyahang pagka-Dios, dili siya matawag og pagka-Dios. Matawag. Diyos siya. Diyos siya. Matawag siya Diyos, pero dili siya matawag pagka-Diyos lang. Kay ang pagka-Diyos lagi nagrepirado na sa nature. Diyos si Kristo kay naa siya kinaiya sa pagka-Diyos samaan ng nagpuyo na sa wala pang kalibutan. Buhi na siya. Wala siya kinaiya sa pagka-Diyos. Okay. Tato pa. Kini di ay Diyos di ay nga wala gipakatao ni Maria, Diyos na sa daan. Muna siya ang persona sa wala pa nakadawat og kanang human nature. Tato ba kining Dios nga wala pa gipakatao ni Maria, wa pa ni siya inahan. So wala pa gipakatao ni Maria ang anak sa Dios, wala pa gyud siya inahan na. Wala pa.
Nadiha nga gipakatao siya, nahimo si Maria og inahan sa pagkatao. Dili. Inahan sa Dios. Inahan sa Dios. Inahan siya sa Diyos. Dili siya inahan sa pagkatao kasi wala si Panginoong Kristo, first of all, wala siya human person. Isa ra ang persona ni Kristo, divine person. Gipakatawo gali. Ang imong gihatag ganiya nga Galacia 4:4, unsa may giingon dito, gipakatao siya sa Gipakatawo. Usa man na sa English. Usa man sa English nang gipakatawo. Brother John, usa na sa English nang gipakatawo diha, di ba? Born. Born. Gipakatawo. Wala giingog human. Ato pa, kanang born nga gipakatao gihubad sa Bisaya nga ay katawo Ug sa Tagalog pa na pindon, ipinanganak, isinilang mo na siya, dili na ingnog. Isinilang, ipinanganak ang katao. Dili, isinilang. Isinilang ang persona. Ibalik na ko ang imong teksto na ko no, Galacia 4:4 katong basahon. Atong basahon sa English ha. Atong basahon sa English. Ingon sa English. Akong Bisaya nimo kay nagisgot man tag pagkatao. Okay, imo maming gamitag fallacy of equivocation. Dulaon mo nimo sa term tawo. Imuming dulaon sa term gipakatawo. So akong himong English o Tagalog para mailhan nga dili na siya human ang gipasabot diha. Kay mo manghimo kumo kay na term gipakatawo human nature. Made of a woman. Made of a woman. Gihimo. Bisaya na ko no. Gihimo siya. Made of a woman. Gihimo. He came as the son. He came as the son of a human mother. He came as the son of a human mother. So gipaari siya og nahimong anak sa usa ka tawo. Nahimong anak sa usa ka tawhanong inahan. Ato ko sa Bisaya na ko no. Dili mang wala may yung nahadlok bro. Ang imo amang God is imo ming dulaon sa fallacy of equivocation. Para dili pag-determine usa nang meaning anang gipakatawo. Pag-abot sa kahingpitan sa panahon, ipadala sa Diyos ang iyahang anak. Reference ng Kristo. Natawo. Natawo. Kay si correct man na kay si Ginoong Jesucristo tinuod nga tao, tinuod nga Dios. Hallelujah po dani ay. Wala may problema na bro Pindon kay si Ginoong Jesucristo tinuod nga tao, tinuod nga Dios. Pero ang persona ni Kristo, bro Peter, ang persona ni Kristo, Dios, dili tao. Natao siya, kaya mo tawag sa bata nga ipanganak na tao. Pero wala nagpasabot na ang ipanganak pagkatao. Ang layo naman. Arata sa kuanbe sa complete Jewish Bible. Arata sa Jewish Bible be. Arata sa Biblia sa mga Hodeo. Arata sa Biblia sa mga Hodeo ha. Biblia sa mga Hodeo. But when the appointed time arrived, God sent forth His Son. He was born from a woman. Born into a culture in which legalistic perversion of the Torah was the norm. So, born ang gigamit dire. Sa Bisayaan ng born, gipakatawo. Sa Tagalog, ipinanganak. Ipinanganak. Pangitaw na ko ng version sa Biblia, Brother Jando, nga gipaka-Diyos sa usa ka babaye. Sige pa ka Diyos, dili lagi na nature ang gipasabot diha. Fallacy pala ang mga tanong mo. Fallacy. Dili bro. Fallacy context to me. Bro, fallacy of context to me mong pangutana. Ayaw may pangutan ag mga fallacy kay mga invalid. Si Maria sa mangita mga dili lagi statement nga haom sa imo ang panabot. Ang tawag ana ba genre? Ang tawag ana ba genre is strawman fallacy. Kanang strawman fallacy, ilikoy niya ang issue aron mas dali sa iya ang pakigbangga nato,
kay iyahang gamito sa tuwa ang iyahang termino. Sayon sa iyahang pakigbangga nato kung iyahang termino ang atong sa paminaw sa diha. Ayun sa diha ay sa bugal-bugal ha. Basi sa dialogo din napunta ka dawaton. Okay? Kay gireject naman na gireject naman na ako ni siya sa kanang debate man ko ba John Ray kay puro ni siya pamersonal. Ay sa nang time na sakpan kay wa jud ka nakasakop. Sa tinud lang among tubag wala gyud na usab. Ang gipakatawo ni Santa Maria ang persona. Ang persona, Divina persona. balik siya pangutana, ang gipakatawo mao ang pagkatawo. Dili lagi siya manganak og nature ang inahan. Bisag ang imong inahan wala nang anak sa imong nature nga pagkatawo. Ang gipanganak niya ikaw dili mo pagkatawo. Ayaw pag binugo ba halata ra kay ka ba? Oh. Sige, ako balikon bro Jando. Man. Balikon ha. Ayaw ninyo tubag. Gitawag kag ayo. Di lang jud ka mo dawat. Oh, mo ni Okay, sakto. Mutanan ako brother Jando kay murag na suko naman ka sa kuha. Di ay personal lagi na mi karog nasakpan, nabulasot na, nasuod na mo sa laang. Ano maglaang-laang man ka? Nga kani kamatuoran tong diskuta. Dili ko na maglaang-laang man ka. Kamatuoran gani no. O kamatuoran dili ka mo gamit og laang-laang. Bro, ang kamatuoran ipagawas nga walay laang-laang. Ano maglaang-laang man ka? Ang imuhang teksto nagisgot og nahimong inahan si Maria sa pagkatao. Wala lagi ko guys ko tong pagkatawo lagi ko bida. Balik ka. Balikon ako ha. Ang akong teksto nagsulti nga si Santa Maria nanganak og persona. Asa ang anak ko persona? Kay walay inahan nga manganak og nature. Kanang gipakatawo diha, kanang term gipakatawo born na siya. Born. Ningali kag born gali, dili na siya nature. Persona ang giborn, dili nature. Ay. Kaya na ko log teksto brother Jando nang imong giingon be nga ang iya ang gipakatawo ang nature. Hindi gipakatawo ang nature. Wala lagi mi nagsulti lagi nga ang naiinahan mga anak og nature. Ano nagyan gana? Persona. Okay. Kana. O balikon na po nimo naron. Brother Jendre. Gipakatawo ang persona. Asa man? Magbantay ka na niya kay wala ra ba ka headset. Kaniya papaspasay sa baba og di ka kabanay sa iyong unang istorya, may siya nalitag ka. Wala ra ba ka headset ako nakaisip ako dali ra ko makabantay. Oh. Okay, Bantay ka na. Asa man imong teksto sa Biblia nga ang gipakatawo ni Maria ang persona? Ay noon sa man ka bro, inahan gali bro ang ipakatawan na persona samtay ikaw, persona man ka. Persona ka ha, naa ka espiritu. Pero ang imong espiritu dili inahan sa imong espiritu ang imong mama. Pero naa ka espiritu magpakatawo sa imong mama. Mo na siya magpasabot diha. Naa ka espiritu nga di mamatay. Oh, ay kayo nagkanon mong espiritu nga di mamatay, mama nang anak na. Dili dungan na sa pagkatawo sa imuha. Ang imuhang teksto brother Jando nga natawo ang bata. Uyon ka na nga natawo. Natawo gali bro, na Ano born. mo na tawag sa gipanganak? Unsa Uy, man ka, dagi panganak, born. Ara, born no? Ayun diri oh. Natawo na siya. But he was born from a woman. Ang gipakatawo, ang giborn sa woman, ang persona. Kay walay mama nga manganak og nature. Balik-balik naman na pindon. Unsa man ang Sunday ay brother Jando, unsa man day pasabot mo alang san? Persona, kurbida. Ha? Persona ang son. Ang son, anak. Akarang son niya nga repirado kang Kristo, giborn gipakatawo yun kana. Bro, kanang born mo na gipakatawo. Born. Ang gipakatawo, ang persona, dili ang nature. Ang akong gipangutan na, uyon na ba kaana nga ang kana di ang naborn diha gipakatawo na siya, uyon na ba kaana? O, kanang meaning sa born, gipakatawo. Uyon na kaana. Mo, lagi na. Ang born, gipakatawo. Ang gipakatawo, ang persona, dili ang nature. Uyon na ba kaana, dili na kana mo supak.
Bro, ayaw ko ng fallacy of equivocation, be. Uulan ni mo, eh. Nangutaan na gani ko sa imo ha. Kay Wala mo yun, wala na kailangang argumento nga. Nindot nga argumento. Uproset ako bro, basta kay mo uyon na ka. Kung di pa ka mo uyon, di ako na pong balik. Bro, oyon ko nga ang giborn mo ang persona. Ang gipakatawo mo ang persona. Oh. Dili ang nature ha, basi mindagan mo ang nature na po. Lagi na. O sige. Kay kining duha, nagisigot man ta ganiha gipakatawo og pagka-Diyos, pagkatawo o pagka-Diyos. Okay. Bro, Dili nature na, bro. Bro, nature na, bro. Mingo ka pagkatawo, pagka-Diyos, nature na siya, walay persona dia. Ibutang ang persona para ta magkasinabot. Balikan ako ng imong teksto ng imong giuyunan, di ba lagi kay pagkatawo? Bro, ang imo karon bro. Dili lagi kakalusot Pindon. Bro, kanang kaning mong pagkatawo, pagka-Diyos, nature na siya. Ari ta sa persona, dili ta sa nature. Kay ang persona diha. Talagang hindi pagkatawo dahil persona man ang gipakatawo noon sa man kay. Tawa man dai mo. Jadi ka mo ano ko nang giingon nimo, gali ka mo subok alang gipakatawo. Gipakatawo gali born sa English. Born. Jadi ka na mo subak. Di jud ko mo sopak bro nga ang giborn persona. Oh, kanang gipakatawo diha, pangitain ako kung gipaka-Diyos diha. Ay, noon sa kanay. Layo. Stroman pala si Mang Kabindon. Kaya naamal di gusto ang gipakatao. Tato pa tao ang gisgutan, dili Diyos. Ang gipakatawo Pindon tawag na sa usa ka persona nga gipanganak. Tawag na sa persona nga gipanganak, gipakatawo. Wala nagpasabot ng gipakatawo pagkatao. Ano yun sa man mo na pagsabot? Nangita ko og kanang opposite ana kaya ang atong Ano mangita makag-opposite? Bro, duhay meaning ana, bro. Ang opposite sa gipakatawo, bro. Wala kagawa sa taguangkan mo ni opposite niya. Ya? Ang opposite sa gipakatawo wala kagawa sa taguangkan. Mo ni opposite. Bro Dando. Ang atong gisgutan ang pagka-Diyos o ang pagkatao. Hey, bro, di lagi na maori mo bro. Ang gipakatawo. Imong giuyunan karon, gipakatao. Born. Oh. Unsa may opposite sa born? Unsa opposite sa born? Unsa opposite sa born? Dili ba ang akong gisgutan ba Hindi ko ko dito. Gyapon mo ko dire ang gipakatawo sa English kay born man siya. Unsa opposite sa born? Unborn. Di, unsa opposite sa born? Tubag ka? Oh, sige, butang tag unborn. O unborn, unsa meaning sa unborn? Unsa meaning sa unborn? Wala gipakatao. Oo. Ano opposite sa gipakatao? Ano mudagan man ka sa gipaka-Diyos? Anong mudagan man ka sa gipaka-Diyos? Ang kaatbang sa atong gisgutan. Ay, taka ka man lang dyan. Bro, ang imuhang stroman fallacy ba, di yun na, musalir sa amo, Magama magagaling ko grammar go. Okay, mo kagaguling mo ni mong grammar, suluhan na lang na. Di minimo malit ang dadapita kay ang gipakatawo sa English born. Ang opposite sa gipakatawo wala na tawo. Sa pagkatao o sa pagka-Diyos? Ingon ka nga dili man na mahitabo. Di kanang gipakatawo sa Galatia 4:4 ang meaning ana bro, gipanganak. So ang opposite sa gipanganak wala na panganak. Kay ang English niya born man, ang opposite niya unborn. So dili ka pwede mudagan sa nature. Bro, dili ka pwede. Ang atong gisgutan ba, ang atong buto sa sa ingon ako opposite. Bro, natubag nimong pangutana. Tinaw nga tubag akong gihatag nga tubag kung dili ka mo dawat kay imo kung dulaon sa fallacy of equivocation, Stroman fallacy, fallacy of equivocation. Akong hangyo pangita na laglaing reason nga imong ikasunod og pangutana sa mo kay natubag na imong pangutana. Hindi natubag por Aro ka magtuon ba og eksakto nga reasoning? Okay, lain na pangutana brother Chando kay aron nga kuan kay di man ako tumadawat kay wa man tayo. Dito ka, bahalag di niyo madawat to. Wadyo ka kalusot. Bahalag dito niyo madawat kay ang mga viewers nakasabot man
nga ang gipakatawo diha wala na siya karon mudagan ka sa viewer imo man ang mga kauban mo daghang viewers na mo bro nga dili katoliko manaway pagay na siya sa mga gali niya ang mga viewers nahibalo na sa atong gisgutan ingoy kag gipakatawo born sa English ang opposite sa dili katoliko bro yun nga si Maria inahan sa Diyos ang opposite sa bro ang opposite sa gipakatawo bro namatay ato pa wala na panganak namatay siya nga kuan gipagawas na lang sa taguangkan nga patay na bro Dando nga ang kabaw inahan sa kabaw pod ana inahan sa kabaw pod inahan sa kanding pod na kanding pod na dili man ang mga persona na imong giingon nimo kabaw kanding dili man na persona luya pod nimo dili man na bro dili man na pod na dili man na sige nagtudlo man gyud pod mi bro nga si Kristo tawo kay naman siya pagkatawo nagtudlo mi nga tawo si Kristo kay natawo man siya Tudlo mi nga tao si Kristo kay natawo man siya. Therefore, ang opposite sa natawo wala natawo. Usabot namatay, nakuhaan. Mo na opposite unborn child. Dili pwede nga mudagan ka sa nature gipaka Dios kay gipaka Dios nature naman na dili man nature imo ang premise. Imo ang premise, dili nature. Ako ang ipasabot sa opposite kaatbang. Yan atbang ba? Dili ang kaatbang sa ang bro ang kaatbang sa tao. Ang iyang kaatbang sa atong gisgutan, brother. Dili. Gali ka. Wala sa isyo. Bro, bigay ka kaatbang sa born gali, bro. Bro, ang kaatbang sa born unborn. Okay, dili man abot na ako ipasabot brother Jando. Mao man nagiingon sa bersikulo. Ngano magimo man to iso ng bersikulo? Ang ako amang kung ipasabot brother Jando, ang atong isgutan bahin sa pagka-Dios og pagkatao. Ang gawas ni Maria sa taguangkan dili ang pagka-Dios kundi ang pagkatao. Di apel ang iyang pagka-Dios. Ako tong gibasa bitaw kanina. Ang tinuod si Kristo nahimong tawo apan bisan pa niini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Paano man to? Still ano? Dili pa kumusupak ana ako mabasa ikaw mabasa ipasabot nimo nga si Maria inahan sa pagka-Dios. Wala man ko nagsulti nga ang meaning ato inahan sa pagka-Dios. Sama kong gingon si mo ba? Di ba ingon ko nimo ganina? Di ba ingon unsa siya? Bro, di ba ingon ko nimo ganina? Bro, gamita. Wala ta nagdebate, wala ta naghisgot karon sa kang Kristo unsa si Kristo. Ang atong gisgutan ang kining Maria o inahan ba si Maria sa Dios? Inahan sa Dios si Maria kay ang Dios man ang nahimong tawo. Di ba naana sa kuan sa 1:14 ang pulong nahimong tawo? Unya ang pulong diha kay Dios man sa 1:1. Wala man ko nagdebate nga si Kristo Dios man nagdili. Bro, kana meron inahan sa Dios. Kana pag-ingon nato inahan sa Dios, bro. Tungod kay ang gianak Dios. Wala pa kalibutan na ang Dios. Wala pa si Maria sa kalibutan na ang Dios. Por iso dili inahan si Maria sa Diyos okay, kahimtang kung dili inahan sa pagkatao kahimtang. Bro, ganyan na taga balik-balik, bro. Gitubag na ka sa tinaw nga tubag pero kung dulaw mo nimo sa pala sa pitubication kato kag musalir na namo dili mo salir. So ito na mo ang different types of fallacy. Imo mga pangutana kargado fallacy of contextomy, fallacy of equivocation, fallacy of argument from silence. Unya masukura ba ka ingnon kag nagfallacy ka nga mao man tinuod. Basta dili makatubag ingnon lang gud ay fallacy. Fallacy man ginatinungon na masuko man ka. Gitubag man ka. Katawon ra man gani ko. Bro, gitubag ka. Namo wala kay pangutana nga wala namo tubaga sa baglit-aglit-ag na
Bisa maglit-ag na siya, bro. Gitubag na mo imong pangutana. Nakadungog pa ka na ako. Kaningon kung wala ka katubag. Wala man ko ningon wala ka katubag. Nakatubag ka, di lang madawat. Ay, di na ko na problema og di ka mo dawat. Di na ko na. Wala pa si Marian kalibutan. Wala man ni ang Diyos. Bro Pindon. Wala man mi mag-expect nga imong dawaton namang tubag. Ang importante diya nga nasabtan pud sa mga nagtatanaw kung kinsay sayop og argumento ani. Ang imong argumento man gud bro. Sorry to tell, wagid na sa hustong lohika bro. Wala sa hustong lohika. Illogical ba imong mga pangutana ba illogical? Kasaba kag illogical? Ang imuang opposite sa born, gipa ka Dios, taliman ka na. Mama na itong brother Jando, ang kaatbang mo ako ang giingon, dili kay ingon nga ang opposite nga ang imuang pasabot nga naadi sa imuang pagsabot. Ay, dili na mo bro, kay mo ginagiingon sa English bro. He was born from a woman. Unsa may kaatbang sa born, di unborn. Opposite man kay mo meaning sa kaatbang. Ako ang kaatbang anang pagkatao, ang pagka-Diyos. Sige. Sige, kay para nimo ako ng pagsabot. Ang giingon sa English, he was born from a woman. Unsay opposite sa born? Di pagkatao gani. Unsay opposite sa born? Wa ko naghisgot anang opposite nga di. Kana rin gipagkatawo di ay. Ang pagka-Diyos. Unsa man din ang gipagkatawo sa English diha sa Galatia 4:4? Unsa man ang gipagkatawo sa English? Na imong teksto. Unsa may English sa gipagkatawo diha? O di ba? Unsay in English sa gipagkatawo diha? Ha? Unsay in English sa gipagkatawo diha? He was born. Oh, he was born. Unsa may opposite sa born? Ano ko lang hisgot ang opposite nga wala mo. Ikaw bitaw kay ingon bitaw kanina ang opposite ang imong giisubay. Ang imo man gudyoron ko nimo sa opposite. Wala. Imuhan ng pulong. Pindon, imuhan ng pulong ang opposite. Imuhang pulong ng opposite. Gisakyan lang nako imuhan ng sa imuhang baba ning gawas ng opposite. Ang context ako ang gipasabot mao ang ato ang gisgutan. Pasensya na ka bro, ang imong context, ang imong context wala misibo sa konteksto. Wala misibo sa konteksto imong context. Pasensya na jud ka. Pangitan na lang. Pangitan na lang. Pero sultian ta ka. Follow up question na lang. Gikan pa sa pagsugod, bro, ining pagka-Diyos pagkatao. Nonsense imong pakig-argue karon. Bro, nonsense na imong pakig-argue karon. Much better nga sibog og laing argumento kay imong argumento na nonsense na gyud. Inyong nabati ang tulumanon, Dialogo sa Pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.